Yo mga kauragon, baka nahihirapan na naman kayong mag-isip kung ano ang inyong lulutuin. So eto, magluluto tayo ng bok choy Tagalog at inuno na natin yung ating luya. I-stir fry na natin yan hanggang sa mag golden brown at isusunod natin yung ating sibuyas at bawang. Eto na, ilagay na natin. Ganun din, hintayin natin yan na maging translucent yung ating sibuyas. At pagkatapos nyan, ilagay na natin tong ang baboy, yung medyo laman, walang taba para hindi sila mahilig sa taba. Okay na yan, at least may konting taba na malalasahan, ayos na yan. Ang cut nyan ay parang minudukat lang, so maglalagay na tayo ng patis, pampalasa at nang ma-absorb na ng ating karne yung lasa, at maglagay na tayo ng ground black pepper also. Ayun, haluin na natin at tatakpan natin yan hanggang sa lumabas yung sarili niyang katas, hanggang sa magmantika ng konti. Yun, at eto na. Ayan na, nakikita nyo yung texture na yan ang hinahanap natin, yung medyo pumuputok-putok na siya. At makikita nyo, nagba-brown-brown na at naninikit na sa ating kaserola. Medyo hininaan natin yung ating apoy kasi manipis lang yan, mas mabilis masusunog yung ating baboy kapag ganyan. Kaya ayan, i-medium heat lang natin. At ayan na, dire-diretso na ang halo natin hanggang sa makuha natin yung pinakagusto natin. At tingnan natin kung malambot na. So hindi pa, magdadagdag tayo dito ngayon ng tubig para mas lumambot siya. Naglagay ako ng isang basong tubig kasi merong yung dugo natin, eto na, may sabaw na rin yan eh. May tubig na rin. Nakalipas na yung ilang minuto dyan bago natin ilagay yung dugo. Ayun, at eto na, haluin natin at takpan natin maya maya para mas tumulo. Napakaganda ng tingnan, ano? Parang nagluluto lang ng champurado. Ganyan lang yan mga kauragon, pero kapag kumulo na yan, magiging dark na yan, magiging, hindi, wala ka na makikitang pula dyan. So ayan na, yung timpla niyan ayos na, at konting adjustment na lang. Ilalagay pa naman kasi natin yung atay. Yung atay pala ilagay nyo pagka malambot na at kapag malapit na maluto, kasi kapag na overcook hindi naman na masarap. So nilagay na natin yung ating onion spring na nagbibigay buhay sa ating bok choy. Kung nakikita nyo, maganda na siyang tingnan, di ba? Ang ganda niya ng tingnan. At eto, tikiman time para sa adjustment. At ilagay na rin natin yung siling haba. Ganyan, siling pansigang. Masarap yan kasi nagbibigay yan ng aroma. Hindi na natin hiniwa-hiwa kasi hindi pwede sa bata yung maanghang at ayaw nila. Eto na, naglagay na rin tayo ng miswa. Makakalimutan pa natin yung miswa. So, ayan ang ano dyan, masasabi nating bok choy pag dapat may miswa. Ayan na, malapit na tayo matapos at eto na ang hinihintay natin. Napakasarap at napakabango ng amoy. Ayun, naku, natatakam na naman ako nito. Parang mapapa extra rice na naman tayo. So that's all, thank you and paalam.